Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1901 Supreme Dragon Soul. Walang pakialam si Yezuan sa problemang pinag-iisipan ng Black Dragon of Destroying the World, dahil ang Ghost Dragon of Destroying the World ay nakabisado na ang Seal of Destroying the World, iyon ay, ang kakayahan ng destroying the divine power of the world. Kaya lang hindi pa alam ng Black Dragon of the World Destroying. Magsusumikap ang mga junior, sabi ni Yezuan. Ngayong sumanib na ito sa marka ng pagkalipol, pagkatapos ay ang Supreme Dragon Scales, Dragon Blood, Dragon Bone at ang aking Supreme Dragon Soul, maaari ka ring pumunta at makuha ito anumang oras, pumunta sa Fivefold Black Dragon Stream, narito, ikaw ang pinakaligtas. Muling sinabi ang itim na dragon ng mundo. Okay, Junior, tara na. Nang marinig ito ni Yezuan, hindi naiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang Supreme Dragon Scales, Dragon Blood, Dragon Bone, at Dragon Soul ay lahat sa kanya. Ang tinatawag na Black Dragon Inheritance sa Black Dragon Sect ay talagang isang natitirang kaluluwa lamang. Natatakot ako. Walang mag-aakalang si Yezuan ay talagang makikilala ng Black Dragon of Extermination, at makukuha niya ang Supreme Dragon Soul. Ito, natatakot ako, ay lumalaban sa langit. Sa sandaling iyon, si Yezuan ay patungo sa Fivefold Black Dragon Stream, ang bahaging ito ng kalsada ay medyo mahaba, bagamat may mga shortcut na dadaanan, tumagal din ito ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang araw, si Yezuan ay sumugod sa 5 tiklop na itim na batis ng dragon, at kasabay nito, ang kaharian ay itinaas sa ika-6 na baitang kalahating hakbang na True Venerable, para sa mga Ghost Dragon na sumisira sa mundo, sila ay mga first grade True Venerables. Senpei, dumating na ako. Matapos makapasok sa Fivefold Black Dragon Stream, sinabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Sandali lang, may ilang lalaki talagang gustong sumama at puwersahang kunin ang Supreme Dragon Soul ko, talagang delusional. Biglang nagsalita ang Black Dragon of the World Destroying. Boy! Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Hindi kaya sila ang nangungunang mga henyo ng Black Dragon Academy. Sa Black Dragon Stream na ito, higit sa lahat, ang mga taong nasa half-saint level ay pinapayagang pumasok, at ang mga masters ng saint level tulad ng Black Dragon Saint Envoy ay hindi maaaring i-teleport. Pagkaraan ng ilang sandali, okay, pinalayas ko na naman ang mga batang yan, sumunod ka sa sentido, pumikit yung Supreme Linlong at iba pa sa kalsada. Pagsira sa Black Dragon Road, sa ika-5 Black Dragon Stream, naroon ang lahat ng Supreme Lin Dragons, Supreme Bone Dragons, at Supreme Blood Dragons, na nasa semi-sant level na, kaya madaling mahanap si Yezuan. Gayunpaman, dahil sinabi iyon ng world-destroying Black Dragon, pinaniwalaan siya ni Yezuan sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, itong mga Supreme Lin Dragons, Supreme Bone Dragons, at Supreme Blood Dragons ay kontrolado lahat ng Supreme Dragon Soul of the World-Destroying Black Dragon. Hinayaan ni Yezuan ang World-Destroying Ghost Dragon na sundin ang induction upang mahanap ito, at nakatagpo siya ng maraming makapangyarihang Supreme Lin Dragon sa daan, ngunit wala ni isa sa kanila ang umatake sa kanya. Bukod dito, lumitaw din ang Bone Dragon, direktang dinala si Yezuan. Iyan ang pribilehyo. Hindi nagtagal, nakita ni Yezuan ang Supreme Dragon Soul ng World-Destroying Black Dragon, at may isang salita lamang sa ulo ni Yezuan sa oras na iyon. Malaki. Ang Supreme Dragon Soul na ito ay mas malaki kaysa sa malaking Dragon Soul na nakatagpo niya noong una siyang pumasok sa Quadruple Black Dragon Stream, kahit 10,000 beses pa. Nandito ka pala. Ang tinig ng itim na dragon na sumisira sa mundo ay tumunog sa isipan ni Yezuan. Dragon Senior. Nagmamadaling. Nag-hello si Yezuan. Nakakuha ako ng malaking bilang ng Supreme Lin Dragons, Bone Dragons, at Blood Dragons, at maging ang huling Supreme Dragon Soul ay maaari mong kunin sa susunod. Ang Black Dragon of the World Destroying ay hindi nagsalita ng walang kaparekan, at dumiretso sa puntong, gayunpaman, sana ay matulungan mo akong matupad ang isang hiling. Panipi, wish. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan, at sinabi niya, sirahin ang Dragon Slaying Alliance. Panipi, hindi masama, tumugon ang Black Dragon ng World Destroyer.
Talagang tutuperin ko itong huling hiling ng mga nauna sa akin. Mataimtim na sabi ni Yezuan. Pagkatapos ay magaan ang loob ko. Sinabi ng Black Dragon ng Destroying World, susunod, pagkatapos mong pagsamahin ang Supreme Dragon Soul, ang Supreme Lin Dragon, ang Bone Dragon, at ang Blood Dragon ng Fivefold Black Dragon Stream ay lahat ay susunod sa iyong utos. Kahit ang buong Black Dragon Stream, kung gusto mong maghiwa-hiwalay, maaari kang magwatak-watak, ngunit kung gagawin mo iyon, maaaring pumasok ang Sage. Naiintindihan. Bahagyang tumango si Yezuan. Narinig niya na ang Black Dragon Stream na ito ay ang lugar kung saan ang itim na dragon ng mundo ay nawasak, at pagkatapos ng kamatayan ng itim na dragon ng mundo ng pagkawasak, ang marka ng pagkawasak ng mundo ay sumiklab muli, at pagkatapos ay lumitaw ang itim na Dragon Stream, at ang lahat ng mga masters ng antas ng Sage ay hindi makapasok. Hindi, para maging tumpak, walang makapasok, at kailangan nilang mag-teleport para maabot ang Black Dragon Stream. Kung gusto mong pumasok, dapat kang dumaan sa teleportation array, at kasabay nito, dapat nasa ibaba ka ng Sage. Alam din ng Dragon Slaying Alliance ang tungkol sa Black Dragon Stream, ngunit ang teleportation array ay binuo ng isang misteryosong tao, at ito ay nasa loob ng Black Dragon Sect, kaya hindi nila maabot ang Black Dragon Stream. Binata, sa Black Dragon Sect na ito, mas mabuting huwag kang magtiwala sa sinuman, ang tanging mapagkakatiwalaan mo ay ang Black Dragon Sect Master. Noon, sinubukan niya akong iligtas, at kahit hindi siya nagtagumpay sa huli, pinanatili niya rin ang kaluluwa kong dragon, at lubos akong nagpapasalamat sa kanya. Kung makikita mo siya sa hinaharap, tandaan na magpasalamat para sa akin. Seryosong sabi ng Black Dragon of the World Destroying. Black Dragon Sect Master. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, hulaan sa kanyang puso na tila ang taong gumawa ng teleportation array ay ang pinuno ng Black Dragon Sect. Gayunpaman, sino itong Black Dragon Sect leader na napakahiwaga? Talagang gagawin ito ng nakababatang henerasyon. Tumango si Yezuan. Okay, kung gayon hindi ko nasasabihin. Pagkatapos magsalita ng world-destroying Black Dragon, direktang nilamon ng napakalaking Supreme Dragon Soul sa itaas ng ulo ni Yezuan ang world-destroying Ghost Dragon. Pagkatapos, ang Supreme Dragon Soul na ito ay nagsimulang unti-unting lumiit. Sa tulong ng Black Dragon of the Destruction of the World, mabilis na hinigop ng Ghost Dragon of the Destruction of the World ang kaluluwa ng Supreme Dragon, at sa parehong oras, ang hininga ng Destroying Ghost Dragon ay lumalaki din. Kasabay nito, naramdaman din ng mga disipulo ng Black Dragon Academy sa iba't ibang lugar sa Black Dragon Stream ang hiningang ito. Anong nangyayari? Ganyan kalakas na aura, parang nagmula sa Fivefold Black Dragon Stream, baka may senior brother na nakakuha ng Supreme Dragon Soul. Diyos ko, may hindi mabilang na natitirang mga kaluluwa, ngunit mayroon lamang isang Supreme Dragon Soul, ito ba ay si senior brother Duan Jupiter River? Tara na, tingnan natin. Maraming mga disipulo ng Black Dragon Academy ang nagtipon, at pagkatapos ay nagtungo sa 5 tiklop na Black Dragon Stream. Ang iba sa kanila ay hindi sapat, ngunit dahil lahat sila ay mga henyo, kung sila ay tipunin, sila ay napakalakas din. Sa oras na ito, sa isang lugar sa Fivefold Black Dragon Stream. Napakalaking hininga, ito ay isang taong nakakuha ng Supreme Dragon Soul, sino ito? Isang binata ang biglang tumingin sa malayo at napaisip. Siya ang unang araw ng Black Dragon Academy, Duan Jupiter River. Mula nang pumasok siya sa Fivefold Black Dragon Stream, 100,000 taon na ang nakalipas, at nakakuha siya ng maraming Dragon Soul sa nakalipas na 100,000 taon, ngunit ilang beses na niyang nakatagpo ang Supreme Dragon Souls. Sa huling pagkakataon, muntik na niyang masupol ang Supreme Dragon Soul, ngunit sa huli ay natakasan siya ng Supreme Dragon Soul. Ngunit hindi niya inaasahan na may makakamit pa sa kanya ang Supreme Dragon Soul. Sino ba yan? Sa sandaling iyon, ang ilog Duan Jupiter ay tumatawid sa direksyon na iyon. At ang direksyong ito ay ang direksyon kung nasaan si Yezuan. Fusion, pagkatapos ng fusion, ang Black Dragon Stream ang magiging mundo mo. Ang tinig ng itim na dragon na sumisira sa mundo ay tumunog sa isipan ni Yezuan. Anong uri ng Black Dragon Academy Genius, kung ano ang Duan Jupiter River? Sa mga mata ng itim na dragon na sumisira sa mundo, lahat ay mga hamak.
Tanging ang nakakasira ng mundo na Ghost Dragon ang tagapagmana nito. Kabanata 1902 Dragon Soul Inheritance. Ako, si He Miao, ay nagsasanay ng napakaraming taon, at ako ay pinatay ng Dragon Slayer Alliance noong ako ay magbabago na sa anyo ng tao. Mga kabataan, pagkatapos tanggapin ang aking mana, pakitiyak na matupad ang aking hiling. Ang aura ng itim na dragon na sumisira sa mundo ay hamina, at ang boses ay lumiit, at sa wakas lahat sila ay dinalisay ng mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon. Sa tulong nito, isinama na ng World Extinguishing Ghost Dragon ang napakalaking Supreme Dragon Soul. Buti na lang at nakalusot siya sa True Venerable. Kung hindi, kahit na siya ay may bloodline ng World Extinguishing Black Dragon, natatakot ako na hindi niya kakayanin ang napakalakas na Supreme Dragon Soul. Kumpleto na ba ang pagsasanib? Pagkatapos, naramdaman nito ni Yezuan at nalaman na ang aura ng World Extinguishing Ghost Dragon ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Kasabay nito, mayroong karagdagang kakayahang kontrolin ang iba pang mga patay na nilalang. Ngayon, ako ang master ng Black Dragon Stream. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan, gumalaw ang kanyang isip, at ang Bone Dragon sa hindi kalayuan ay hamampas sa kanya at damapo sa kanyang harapan na parang tuta. Sa susunod na sandali, ang Bone Dragon na ito, na maihahambing sa 9th rank Semi-Sage, ay nahulog, at pagkatapos ay hinati ang isang seksyon ng Supreme Kill, na nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Nakakalungkot lang na pagkatapos pagsamahin ng mapangwasak sa mundo na multo na dragon ang kataas-taasang kaluluwa ng dragon, ang pinakamataas na kilya na ito ay walang silbi para dito. Naabot na ng fusion ang limitasyon nito. Pagkatapos pagsamahin ng Supreme Dragon Soul, mararamdaman ng World Extinguishing Ghost Dragon ang mga patay na nilalang sa buong Black Dragon Stream. Casual na itinapon ni Yezuan ang paragraph na iyon ng Supreme Kill at muling binuo ito upang maging isang Supreme Bone Dragon, at pagkatapos ay hinayaan itong maingat na madama ng mapangwasak ng mundong Ghost Dragon. Langit, talagang mayroong 79 na ranggo na semi-sagradong ranggo, kasama ng mga ito, 33 Bone Dragon, Linlong Dragon, at Blood Dragon, ito ay talagang kakilakilabot. Si Yezuan ay natakot. Ngayon, naging master na siya nitong Black Dragon Stream. Maging ito ay ang 79 na ranggo ng 9 na kalahating banal na patay na nilalang, o iba pa, lahat sila ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kung aalis siya sa Black Dragon Stream, sino ang kanyang kalaban? Dumating man ang mga santo, takot na takot ako, diba? Sa oras na ito, biglang kinuha ni Yezuan ang magic weapon ng Black Dragon Sect at tumingin. Napag-alaman na napakaraming mga master ang lumalapit sa kanya. Narinig ko na si Duan Muxinghe, ang unang henyo ng Black Dragon Academy, ay isa ng ikalimang ranggo at semi-sagrado, at ang kanyang lakas ay umabot sa ika-9 na ranggo at kalahating pantas. Hindi siya natatakot sa mga Supreme Dragon na ito, Bone Dragon, at Blood Dragon. Sa pag-iisip nito, mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at direktang umalis sa lugar. Hanggat nakatago sa planting space ang mapangwasak na Ghost Dragon, walang makakahanap nito. Kasabay nito, hiniling din ni Yezuan sa World Extinguishing Ghost Dragon na tipunin ang lahat ng patay na nilalang sa high-level semi-holy level. Ang kasalukuyang Ghost Dragon na sumisira sa mundo ay hindi na maaaring pagsamahin ang mga kaliskis ng dragon, mga buto ng kilya at dugo ng dragon, at maaari na lamang ipagpatuloy ang paglaki ng kaluluwa ng dragon. Sa makatuwid, dapat kong bigyang pansin ang mga elite na henyo na ito ng Black Dragon Academy. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat sariling pamilya iyon, hindi niya naisip na patayin ang kabilang partido, ninakawan lang niya ito. Gaano man kalakas si Duan Muxinghe, imposibleng harapin ang napakaraming patay na nilalang ng semi-holy level ng ika-9 na ranggo, tama ba? Bago huminto ang Supreme Dragon Soul, ito ay dahil hindi niya kailangang kumuha ng mga bagay mula sa mga henyo na ito, ngunit ginawa ni Yezuan. Sa makatuwid, si Yezuan ay naglalagay ng bitag. Hindi nagtagal, tinipon niya ang 79 na ranggo at kalahating sagradong patay na nilalang. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking bilang ng ranggo na 7 at kalahating sagrado at ika-8 ranggo na kalahating sagradong nilalang. Ang kabuuang bilang ay mahigit 1,000. Napakalaking hukbo, kung aalisin mo ito, parang isang Diyos na humaharang at pumapatay sa mga Diyos at Buddha.
Inaasahan ito ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapasok sa Black Dragon Academy, mayroon pa rin siyang isa pang gawain, na maging ang Black Dragon Saint, kaya hindi pa siya makaalis. Ang 79 na nasa ranggong 9 na semi-holy level na patay na nilalang na ito ay tinambangan sa isang lugar, at pagkatapos ay biglang ipinatawag ni Yezuan ang mapangwasak sa mundong Ghost Dragon at naglabas ng aura. Tinansya niya na, sa kabutihang palad, ang lugar na ito ay nasa Black Dragon Stream, kung hindi, sa sandaling lumabas ang hininga, tiyak na darating ang mga powerhouse ng White Dragon Hall. Hindi nagtagal, sunod-sunod na dumating ang ilang semi-holy level elite geniuses mula sa Black Dragon Academy, at pagkatapos ay nahulog sa bitag ni Yezuan. Nang katayin ang 79 na ranggo ng 9 na semi-holy level na patay na nilalang, halos manginig sila. 99 dead creatures of the 9th rank semi-holy level, kahit makita nila, kailangan nilang tumakas, di ba? Sa ganitong paraan, ang mga elite na henyong ito ay ninakawan ni Yezuan at pagkatapos ay nakulong. Ang mga elite henyo na ito ay hindi marami, 20 lamang ang bilang. Kakaiba, bakit hindi mo nakita ang Duan Mo Xinghe na iyon? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Naramdaman niya ang paghinga, ngunit tila hindi lumalapit ang kabilang partido. Baka may nahanap siya. Sa kasong ito, gagawin ni Yezuan ang inisyatiba na umatake. Sa direksyon na iyon, nagkataon na mayroon akong void positioning, panuulin mo akong dumating sa isang pagkubkob. Hinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata, diretsyong binuksan ang kawalan, at pinangunahan ang kalahati ng mga patay na nilalang na may mataas na antas papunta dito. Pagkatapos, kumuha ng diffusion approach upang unti-unting palibutan ang lugar na iyon. Nagtaas ng kilay si Duan Mo Xinghe at biglang may naramdaman. Bilang unang henyo ng Black Dragon Academy, nagmamadali siyang naglakad patungo sa mas mahinang aura. Nakakalungkot na dumating si Yezuan na handa sa pagkakataong ito, at gaano man siya kabilis, hindi siya maaaring maging mas mabilis kaysa sa mga patay na nilalang tulad ng mga Bone Dragon na walang katapusan na malapit sa santo. Makalipas ang isang araw, napapaligiran siya ng napakaraming patay na nilalang, hindi makagalaw kahit isang pulgada. Senior Dragon Soul, naghihiganti ka ba sa akin? Biglang sabi ni Duan Mo Xinghe. Ilang araw na ang nakararaan, siya at ang ilang kapwa apprentice ay hindi sinasadyang nakatagpo ang Supreme Dragon Soul at nais itong supilan at pinuhin. Sa oras na iyon, binibigyang pansin ng Supreme Dragon Soul si Yezuan, kaya sinalubong siya ni Duan Mo Xinghe, at pagkatapos ay sinubukan niyang umalis, kaya sa pagkakataong ito, naisip ni Duan Mo Xinghe na ang itim na dragon na sumisira sa mundo ay naghihiganti sa kanya. Para sa sentensya ni Duan Mo Xinghe, si Yezuan, na nakasuot ng Streamer's Invisibility Cloak, ay hindi sumagot, ngunit direktang inutusan ang napakaraming patay na nilalang na umatake. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Duan Mo Xinghe, at mabilis siyang umatake sa isang direksyon. Nakakalungkot lang na sa kanyang 5th rank semi-holy strength, makakalaban niya ang 2 o 3 9th rank semi-holy level na patay na nilalang. Sobra, walang paraan. Sa isang iglap, siya ay malubhang nasugatan at nawalan ng malay, at ang Chen Kunring ay ninakawan din. Go, dalhin ang lahat sa triple at quadruple Black Dragon Stream para masindak ako. Pagkatapos, nag-utos si Yezuan sa mga patay na nilalang na ito. Sa hilong dyan, marami pa ring mga disipulo, inaresto lang ni Yezuan ang lahat, at pagkatapos ay hinalughog sila. Hindi naman, alang-alang sa lakas, kinailangan ni Yezuan na gawin ito, at hindi naman ito makakasama sa kanyang buhay. Siya nga pala, maaari mo ring tingnan kung gaano karaming tao ang mga especially iya ng White Dragon Palace. Sa Black Dragon Stream, ang mga pagbabagong nakakasira sa lupa ay naganap, at natural na hindi ito makatakas sa mga mata ng Black Dragon Sect. Hindi nagtagal at nagpadala ang Black Dragon Sect ng Master sa Black Dragon Stream. Ang mga Master na ito ay may mas mataas na kaharian kaysa kay Duan Mo Xinghe, ngunit ang kanilang lakas ay hindi kinakailangang mas malakas kaysa sa kanya, at ito ay ganap na nakasalalay sa bilang ng mga tao. Kabanata 1903 Pag-arte. Para dito, mayroon ding paraan si Yezuan, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Streamer Invisibility Cloak at isang espesyal na search magic weapon na ginawa ng Black Dragon Sect. Imposibleng magsama-sama ang lahat ng Black Dragon Sect Masters na ito.
Sa oras na iyon, mabibihag sila ni Yezuan ng isa-isa hanggat ginagamit niya ang Void Gate. Patuloy na dumami ang cultivation resources ni Yezuan at ang bilang ng dragon sources. Tulad ng para sa mga kaluluwa ng dragon, lahat ng mga ito ay ginamit niya sa nakakasira ng mundo na Ghost Dragon. Sa oras na ito, naabot na ng kaharian ni Yezuan ang ika-9 na ranggo na kalahating hakbang na True Venerable, at isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa True Venerable. Bukod dito, ang kanyang mga bihag ay umabot na sa libo-libo, at ang kanyang net worth ay napakarami na kaya't ang mga banal ay natutukso. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa Black Dragon Stream, at ang labas ay dapat matakot, tama. Sa Hilongjan, ngumisi si Yezuan. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagkaroon siya ng iba pang mga pakinabang bukod sa mga mapagkukunan ng pagtatanim. Marami sa mga disipulo ng Black Dragon Academy at ang mga master ng Black Dragon Sect na nahuli niya ay talagang mga especially iya ng White Dragon Palace. Ang mga taong ito ay tinatawag na subordinate ng misteryosong tao. Kung may gawain, lalabas ang misteryosong tao at bibigyan sila ng mga tagubilin. Sayang lang at nabura na ang mga alaala ng mga taong ito, at hindi na nila alam kung sino ang misteryosong tao. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Yezuan ay si Duan Muxinghe, ang unang henyo ng Black Dragon Academy, ay isa ring especially iya sa White Dragon Palace. Kultong Black Dragon, talagang isang problema ang pagpapalaki ng mga tigre, paglinang ng mga henyo para sa White Dragon Temple. Walang magawang umiling si Yezuan, at agad na naisip ang isang tao. 10 taong gulang. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali sa kanyang puso, nagpasya siyang huwag umalis sa Black Dragon Stream, ngunit sundan ang landas na sinabi ni Yuan Lai. Ang trail na ito ay talagang isang teleportation array, ngunit dahil sa impluensya ng Black Dragon Stream, maaari lamang itong i-teleport palayo, ngunit hindi maaaring i-teleport. Siyempre, bago umalis si Yezuan, nagpadala siya ng mensahe kay Zonlao at hiniling kay Zonlao na tumugon sa paanan ng trail. Ang dahilan naman, ibig sabihin ay hinahabol siya at pinapatay, at sa desperasyon, pumayag na lamang siya sa kahilingan ng kabilang partido, at siya ay hostage. Si Zonlao ay hindi masyadong nag-isip, at sinunod ang mga tagubilin ni Yezuan. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa Xiaodao, nakilala ni Yuan Lai at iba pang mga disipulo ng White Dragon Palace. Nagpapanggap akong sumuko ngayon sa White Dragon Hall, at pagkatapos ay aabisuhan muli si Zonlao, at tingnan kung may gagawin si Zonlao. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na pinatakbo na niya ang teleportation array at sinimulan ang teleportation. Wow! Isang puting ilaw ang kumislap, umalis si Yezuan sa Black Dragon Stream, at sabay na umalis kasama ang maraming patay na nilalang. Kasabay nito, mayroon ding isang high-level na True Emperor na disipulo ng Black Dragon Academy na sumunod sa kanya. Isa itong especially iya mula sa White Dragon Palace na kinokontrol ng Megatron. Wow! Sa isang lugar sa labas ng Black Dragon Stream, biglang nagsimulang gumana ang nakatagong teleportation formation, at sa wakas ay lumabas ang dalawang tao. Tumingin si Yezuan sa paligid. Nag-iwan siya ng target ng Death Pursuit Order sa Hilongjan noon. Matapos makumplito ang teleportation, naramdaman niya ito at nalaman niyang medyo malayo ito sa Hilongjan. Ewan ko lang kung nandito si Zonlao. Okay, ang galing. Biglang pumasok ang isang matandang boses, at pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Narinig niya ang boses na ito. 10 taong gulang. Oo naman. Bahagyang naniga si Yezuan sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, nakita niyang pumasok si Lao Zon at nakangiting tumingin kay Yezuan. Elder Zon, tulong. Nagmamadaling nagpadala si Yezuan ng voice transmission kay Lao Zon para sa tulong. Anak, bibigwin kita. Umiling si Zonlao. Anong ibig sabihin? Mukhang hindi naiintindihan ni Yezuan ang sitwasyon. Bagaman ako ay nasa Black Dragon Cult, ang aking puso ay kabilang sa White Dragon Hall. Sabi ni Zonlao. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Yezuan, at sinabi niyang may pagkamangha, Older Zon, ikaw din. Nang makita ang ekspresyon ni Yezuan, umiling lang si Zonlao nang walang magawa. Masyadong bata ka pa. Hinahabol ka, at nagkataon na tinanong ko ang iyong lokasyon, wala ka bang pagdududa? Gayunpaman, tumatakbo ako para sa iyong buhay. Medyo na-curious ako tungkol dito. Hindi ko
Inaasahan na isa kang especially iyan ng White Dragon Temple, nabigo na sabi ni Yezuan. Hehe, hinihintay mo pa bang iligtas kita? Tumawa si Zhang Lao, isuko muna, sumali ka sa White Dragon Hall ko, iyon ang pinakamagandang pagpipilian, malapit nang mapuksa ang Black Dragon Sect. Bakit? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Ang dahilan kung bakit nakaligtas ang Black Dragon Cult hanggang ngayon ay dahil sa pamana ng Dragon Soul sa Black Dragon Stream. Ngayong ang pinakamataas na Dragon Soul ay nakuha na ni Duan Muxinghe, kung gayon ang Black Dragon Cult ay hindi na kailangang umiral pa. Sabi ni Zhang Lao. Nang marinig ito, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Napag-isipan ng labas ng mundo na ang Supreme Dragon Soul ay nakuha ni Duan Muxinghe. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalamang na taong nakakuha ng Supreme Dragon Soul. Nang makitang hindi nagsalita si Yezuan, muling sinabi ni Zhang Lao, "Okay, pagkatapos ay ibabalik kita sa White Dragon Hall, at pagkatapos ay tutulungan ka ng Hall Master na mag-brainwash ng iyong sarili. Huwag mag-alala, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hindi maihahambing sa Law in the Black Dragon Cult." Oh, talaga, bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan, at ang ekspresyon sa kanyang buong mukha ay biglang naging malamig. Ano ang iyong ekspresyon? Si Zhang Lao ay medyo nalilito sa sitwasyon. Lao Zhan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Binuksan ni Yezuan ang kanyang bibig at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi si Duan Muxinghe ang nakakuha ng Supreme Dragon Soul, kundi ako. Naantig si Zhang Lao at napabulalas, ano, imposible. Walang imposible. Si Duan Muxinghe, ang unang henyo ng Black Dragon Academy, ay nakuha ko na noon pa man. Susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang labanan ng grupo. Bago pa maputol ang mga salita ni Yezuan, isang malaking bilang ng mga figure ang biglang lumitaw sa paligid. 33 Supreme Dragon, 33 Supreme Bone Dragon, at 33 Supreme Blood Dragon, lahat ay lumitaw. Bilang karagdagan, mayroong libu-libong mga patay na nilalang sa ikapito o ikawalong ranggo na semi-banal na antas, na nakapalibot sa 10 taong gulang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang figure ni Yezuan ay biglang nawala ng walang bakas. Sa sandaling ito, biglang naunawaan ni Zhang Lao na totoo ang sinabi ni Yezuan. Ang pinakamataas na kaluluwa ng dragon ay talagang nakuha ni Yezuan, kung hindi, bakit magkakaroon ng napakaraming high-level na semi-holy level na patay na nilalang? Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng Supreme Dragon Soul, ito ay makokontrol. Isa lang akong 9th rank semi-sage. Kahit na ang lakas ko ay mas malakas kaysa kay Duan Muxinghe, hindi ko mapigilan ang napakaraming patay na nilalang. Nilunok ni Zhang Lao ang kanyang laway at mabilis na tumalikod at umalis. Gusto kong umalis, ngunit hindi ganoon kadali. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at mabilis na hinayaan ang mga patay na nilalang na ito na habulin si Zhang Lao. Kung makakabalik si Zhang Lao, nakakalungkot. Gayunpaman, ngayon lang, medyo pabaya si Yezuan, at si Zhang Lao sa wakas ay nakawala sa pagkubkob at nakatakas. Hindi ako naniniwala, maaari kang magpatuloy sa pagtakas. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at tuwirang ginamit niya ang paatros na oras upang bumalik sa kahapon. Makalipas ang isang araw, muli siyang umalis sa Heilongjian at nakilala si Zhang Lao. Sa pagkakataong ito, nagpanggap si Yezuan na nakipagkompromiso at lumapit kay Zhang Lao. Pagkatapos, mabilis niyang pinatawag ang 1,000 patay na nilalang at pinalibutan si Zhang Lao. Kabanata 1904 ang ika-9 na Black Dragon Saint. Sa pagkakataong ito, hindi sinabi ni Yezuan kay Zhang Lao na nakuha niya ang Supreme Dragon Soul, kaya inisip ni Zhang Lao na si Duan Muxinghe ang nakakuha ng Supreme Dragon Soul. 99 Dragon Magic Formation. Hindi naintindihan ni Zhang Lao kung paano umalis ang mga patay na nilalang na ito sa Black Dragon Stream, ngunit sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming super combat powers, hindi siya makakumpas ng kaunti, at pagkatapos ay direktang pinatay siya. Bago siya namatay, nakita niya lamang na bahagyang nakataas ang bibig ni Yezuan, at pagkatapos ay naunawaan niya kung sino ang tumawag sa mga patay na nilalang na ito. Nakuha pala ni Yezuan ang Supreme Dragon Soul. Lao Zhan, maaari kang pumunta ng payapa, sisirain ko ang White Dragon Palace. Mabagal na sabi ni Yezuan.
Nang mahulog ang pangungusap na ito sa tainga ni Zhonlao, nakapikit na siya. Si Zhonlao, 9th rank semi-sage, ay namatay. Megatron, maghanap ng mga kaluluwa. Sa ngayon, itinapon ni Yezuan ang katawan ni Zhonlao sa planting space at hinayaan si Megatron na magsagawa ng soul search. Noong una, inakala ni Yezuan na si Zhonlao ang misteryosong taong nagbigay ng utos, ngunit pagkatapos hanapin ang kanyang kaluluwa, nalaman niyang hindi ito ang kaso. Si Zhonlao, tulad ng disipulo ng Black Dragon Academy sa tabi ni Yezuan sa oras na ito, ay isang subordinate spy na ipinasok ng White Dragon Palace. Ang misteryosong tao na nagbigay ng utos ay hindi si Zhonlao, kundi ibang tao. Si Zhonlao, isang 9th rank semi-sage, ang kanyang status sa Black Dragon Academy ay hindi mababa. Gayunpaman, ang gayong pag-iral ay nasa ilalim pa rin, na medyo nakakatakot. Ang isang 9th rank semi-holy na walang katapusan na malapit sa isang santo ay isang subordinate lamang, ang misteryosong taong iyon ay tiyak na mas mahusay kaysa sa isang santo. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yezuan ang paglunok ng laway. Walang gaanong santo sa Black Dragon Sect, maliban sa mga patay na fangdihan, mayroon lamang 8 Black Dragon Saints at 2 Vice Sect Masters. Mula sa puntong ito, ang misteryosong taong iyon ay malamang na isa sa 8 santo ng itim na dragon. Siyempre, pwede rin ang 2 Vice Hierarch. Nakakatakot. Umiling si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang deputy leader ni Hufang ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Kung si Hufang ang misteryosong taong iyon, ang Black Dragon Sect ay magiging masyadong mapanganib para sa kanya. Hindi, si Senior Brother Hufang ay apprentice ng Sect Master. Medyo maliit ang tsansa na maging especially iya siya sa White Dragon Palace. Tutal, ako lang ang kasama niya. Kung gusto niya akong arestuhin sa level niya, walang makakaalam. Inisip ito ni Yezuan at naisip na hindi ito malamang, kaya naniwala siya na si Hufang ay hindi ganoong misteryosong tao sa ngayon. Mag-ingat pa rin. Mabuti na lang at may kakayahan pa siyang bumalik sa nakaraan, kaya maaari siyang bumalik sa Black Dragon Academy para tingnan. Ang Black Dragon Academy ay mahigpit na binabantayan at lubhang nakatago, ngunit nagkataon na nag-iwan ako ng walang laman na lokasyon sa aking tirahan, at ibabalik ko ito ng direkta. Kung may magtanong, sasabihin kong nakaalis na ako sa Black Dragon Stream. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso at nagsimulang magmadali. Ang bahaging ito ng kalsada ay hindi maikli. Sa daan, nakilala rin ni Yezuan ang maraming tao mula sa White Dragon Palace. Ngunit dumaan si Yezuan kay Yirong at nakasuot ng streamer invisibility cloak, kaya walang nakakita sa kanya. Di nagtagal, dumating siya sa paligid ng Black Dragon Academy, at pagkatapos ay direktang bumagsak sa kawalan at bumalik sa Black Dragon Academy. Mula sa bibig ni Zhonlao, nalaman ko na alam talaga ng White Dragon Hall ang lokasyon ng Black Dragon Academy at ang Black Dragon Sect, ngunit gusto lang nitong makuha ang Supreme Dragon Soul, kaya hindi ito umatake. Gayunpaman, ngayong nakuha na ang Supreme Dragon Soul, tinatayang malapit ng sumiklab ang digmaan. Kuya, anong nangyari? Si Yezuan, na bumalik sa Black Dragon Academy, ay nagmamadaling nagpadala ng mensahe kay Hufang. Wala ka sa Black Dragon Stream. Nagtatakang sagot ni Hufang. Maaga akong lumabas, at pagkatapos ay nasa retreat ako, sagot ni Yezuan. Ang Black Dragon Stream ay sumailalim sa isang mutation, at isang malaking bilang ng mga patay na nilalang ang sumalakay sa mga disipulo ng aking Black Dragon Academy. Hindi ko alam kung ito ay Senior Black Dragon o ang Supreme Dragon Soul ay pinaputi. Hindi nagpatuloy si Hufang. Gayunpaman, sumagot si Yezuan, sa palagay mo ba ay nakuha ng mga especially iyan ng White Dragon Palace ang Supreme Dragon Soul, at pagkatapos ay kinokontrol ang mga patay na nilalang na iyon at ang iba pa? Alam mo talaga, medyo nagulat si Hufang. Well, dahil nakuha ko ang Supreme Dragon Soul, ginawa ko ang mga bagay na iyon. Tumango si Yezuan at ikinwento ang buong pangyayari. Anyway, may kakayahan siyang bumalik sa nakaraan. Kung ang Hufang na ito ay especially iyan ng White Dragon Palace, tiyak na kikilos siya. Ginagamit ni Yezuan ang kanyang sarili bilang pain at sinusubukan ang batas ng mag-isa. Ano, ikaw pala, hindi ka panipaniwala si Hufang, paano makukuha ni Yezuan ang Supreme Dragon Soul? Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang isipin iyon.
Nakuha ang Supreme Dragon Soul, pagkatapos ay magkakaroon ng malaking galaw ang White Dragon Hall. Maraming tao ang nagkukubli sa ating Black Dragon Cult. Mag-ingat, hahayaan kong protektahan ka ng ika-6 na banal na sugo. Sabi ni Hu Feng. Pagkatapos, sinabi ni Yezuan kay Hu Feng ang tungkol kay Zhang Lao at iba pang mga bagay, upang maunawaan ni Hu Feng na maaaring mayroong mga saint-level na lurker sa Black Dragon Sect. Napakalalim nito. Ang mga pangyayari sa Black Dragon Academy ay palaging pinamumunuan ng Vice Cult Master Chen, at ako ang namamahala sa Black Dragon Cult. Kung ito ang kaso, ang Vice Cult Master na si Chen ay lubhang kainahinala. Kinaikit ni Hu Feng ang kanyang mga mata at inisip ang sarili. Kung ganoon ang kaso, gulo. Ang aktibidad sa paglilinis na ito ay tumagal ng ilang araw, ngunit maraming mga especially iya mula sa White Dragon Hall ang nahukay, maging ang mga high-level na semi-sages. Gayunpaman, hindi gumawa ng anumang aksyon si Hu Feng laban sa 8 santo ng itim na dragon. Yezuan, kung totoo ang sinabi mo, ang misteryosong nagpadala ay isa sa 8 itim na santo ng dragon, o Vice Sect Master na si Chen, walang paraan para mahanap ito ng ganito. Nag-message si Hu Feng, kung ganoon nagtaas ng kilay si Yezuan. Hiniling sa akin ni Master na mag-order ka agad, gawin kang ika-9 na itim na dragon na banal na sugo, at pagkatapos ay pangunahan ang iba pang mga banal na sugo ng itim na dragon, at hayaan akong hanapin ang kaluluwa. Sabi ni Hu Feng. Ang ika-9 na itim na dragon na banal na sugo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ito, ngunit isa sa kanyang mga random na gawain upang makumplito ang layunin. Ito ay mabuti. Sa ngayon, direktang sumang-ayon si Yezuan. Si Hu Feng ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang ipinatawag ang mga pangunahing eksperto upang ipaalam sa oras na ito. Ding, kinukumpleto ng host ang random na gawain, at ang reward ay maa-advance ng 1 beses para sa pagkontrol sa oras. Tumunog ang system beep. Ang gantimpala ng random na gawain ito ay kontrolin muli ang oras na talagang maganda. Noong una, ang 1 araw sa labas ng mundo ay 560 taon sa planting space, ngunit ngayon, ito ay itinaas sa 1,120 taon. 1 araw, 1,000 taon. Ang galing lang. Ngunit pagkasabi niyan, ang kasalukuyang Yezuan ay naging ika-9 na banal na envoy ng Black Dragon, at siya rin ang pinakabata at pinakamababang kaharian sa kasaysayan ng Black Dragon Sect. Sa kasalukuyan, ang kanyang kaharian ay ang pangatlong ranggo na True Venerable, at kahit na puno ang firepower, maaari niyang labanan ang pinakamaraming masters ng 9th rank True Emperor level. Ang dahilan para mahuli ang napakaraming semi-holy noon ay dahil sa 99 rank 9 semi-holy level dead creatures. Medyo delikado para sa kanya na akitin ang isang itim na dragon na banal na mensahero, ngunit dahil may kakayahan siyang bumalik sa nakaraan, ang panganib ay hindi masyadong malaki. Kabanata 1905 alamin ang mga especially iya. Mayroon akong bodyguard dito, na sapat na para labanan mo ang mga pag-atake ng 3 santo. Mamaya, hihikayat mo ang 7 pang santo para tingnan kung sila ang mga especially iya ng White Dragon Temple na nakalusot sa Black Dragon Sect ko. Shoot, lalabas ako agad para iligtas ka. Sabi ni Hu Feng. Ito ay mabuti. Tumango si Yezuan. Sa body protection order na ito, mas simple ito, kahit na hindi niya ito magagamit. Hindi masama ang bodyguard na ito, itago mo lang. May kakayahan akong bumalik sa nakaraan. Malaking bagay na bumalik ng ilang beses at subukan ang lahat. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, para lamang magpadala ng mensahe sa isang banal na mensahero ng itim na dragon. At ang banal na mensaherong itim na dragon na ito ay ang ika-8 banal na mensahero, iyon ay, si Shudong, ang nagtatag ng Shu League. Ha! Pinatawag ako ng batang ito. Sa isang lugar sa Black Dragon Academy, binuksan ni Shudong ang kanyang mga mata na may bahagyang nagulat na ekspresyon. Siya at si Yezuan, sa katunayan, ay hindi pa nagkita noon, 1 beses lang nagkita ng igawad ni Hu Feng si Yezuan bilang ika-9 na itim na sugo ng dragon. Ngayon, ano ang ipinagagawa sa kanya ni Yezuan? Hindi niya masyadong inisip iyon, kung tutusin, napakababa ng kaharian ni Yezuan, imposibleng banta siya, di ba? Marahil, ang paghahanap sa kanya ay dahil sa nakaraang Shu League.
Sa ngayon, kakaalis lang ni Shudong sa Black Dragon Academy at tumangay patungo sa itinalagang lugar. Hindi nagtagal ay nakita niya si Yezuan, at pagkatapos ay direktang nagtanong, ang ikasyam na banal na sugo, bakit mo ako hinahanap? Ang ikawalong banal na sugo, naiintindihan ng lahat, pagkatapos ay buksan ang skylight at magsabi ng maliwanag. Huminto si Yezuan at sinabing, dapat mong malaman ang tungkol sa mutation sa Hilongjan, tama ba? Paano ito hindi malalaman, nagpadala din kami ng maraming kalahating pantas upang makapasok sa ika-4 at ika-5 itim na batis ng dragon, ngunit hindi nakita ang pinakamataas na kaluluwa ng dragon, ngunit ang mga nagising ay nagsabi na ang senior na kaluluwa ng dragon ay kinokontrol ang isang malaking bilang ng mga patay na nilalang upang salakayin sila. Tumango si Shudong. Kung gayon sasabihin ko sa iyo ngayon na ang taong kumokontrol sa malaking bilang ng mga patay na nilalang ay hindi senior dragon soul, ngunit ako. Nang bumagsak ang boses ni Yezuan, marami ng malalaking tao sa paligid. Biglang lumitaw ang libu-libong patay na nilalang, na ikinamatay ni Shudong sa gulat. Ikaw ba? Nagulat si Shudong. Oo, hindi si Duan Moshinghe ang nakahanap ng Supreme Dragon Soul, kundi ako. Tumango si Yezuan at ngumiti, ang ikawalong santo, alam ko ang iyong tunay na katauhan, kaya hiniling kitang lumabas ng mag-isa dahil gusto kong sumuko sa iyo. Defection. Hindi ko maintindihan. Nagbago ang ekspresyon ni Shudong. Ang ikawalong santo, dapat ay mula ka sa White Dragon Hall, tama ba? Tanong ni Yezuan na may singkit na mga mata. Nanigas ang mukha ni Shudong, at sinabi niya, huwag mo akong sir-on. Tumingin sa kanya si Yezuan at sinabing, hindi ba, kung ganoon nga, mamatay ka na. Sa susunod na sandali, umihip ang hangin. Ang 79 na patay na nilalang ay direktang bumuo ng 79 na Dragon Demonization Formation at pinatay sila patungo kay Shudong. Sino si Shudong? Isa siyang santo, at ang umatake sa kanya ay isang grupo ng mga patay na nilalang, kahit na bumuo sila ng isang malaking pormasayon, hindi sila nananakot sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos na makitang ganito si Yezuan, agad siyang sumigaw, sandali. Shudong, mayroon ka bang huling salita? Tanong ni Yezuan na may singkit na mga mata. Gusto ko lang itanong, bakit sa tingin mo galing ako sa White Dragon Palace? Retorikang tanong ni Shudong. Kasi, sabi ko Biglang isang boses ang nahulog sa tenga ni Shudong, at nang marinig niya ang negosyo, siya ay naging isang tigre. Hu Feng. Boses ito ni Hu Feng. Nag-react lang si Shudong, at bago siya tumalikod, diretso siyang pinigilan ng master na biglang sumulpot sa likod niya. Vice Leader Hu, ikaw. Tak ang tanong ni Shudong. Ang 8th Black Dragon Holy Envoy, nasaktan ako. Para maimbestigahan ang loob, mapipili ko lang ang paraan ng paghahanap sa kaluluwa. Tinapik ni Hu Feng ang noo ni Shudong gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay direktang nagsimulang hanapin ang kanyang kaluluwa. Hahaha, Vice Sect Master Hu, second rank saint ka lang, gusto mong hanapin ang kaluluwa ko, hindi. Ngumiti si Shudong, nanlamig ang kanyang mukha, at gulat na sinabi, 3 o 3 ranggo na santo. Si Hu Feng, isa pala siyang third rank saint. Noong una, inakala ng lahat na si Hu Feng ay isa lamang santo sa ikalawang ranggo, ngunit hindi nila inaasahan na si Hu Feng ay nakalusot sa isang ikatlong ranggo na santo. Ang sarap talaga pagtakpan. Sa orihinal, kahit na magkaisa ang 9 na santo ng itim na dragon, natatakot ako na hindi nila matutulungan si Hu Feng ng pangalawang ranggo na santo. Ngayon, si Hu Feng ay nakalusot sa ikatlong ranggo na santo, kahit na ang 9 na dakilang mga santo ay nasa harapan niya, sila ay mga vulnerable na langgam pa rin. Ang paghahanap ng mga kaluluwa sa distrito ay simple. Shudong, isa ka talagang especially iyan ng White Dragon Palace. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hu Feng. Hahaha, so ano? Ngumisi si Shudong. Anyway, nalaman na ni Hu Feng ang tungkol dito sa pamamagitan ng soul searching, kaya hindi na kailangang itago ito. Tama, si Shudong ang misteryosong tao na nag-utos kina Zhan Lao, Yuan Lai at iba pa, at ang especially iyan na inilagay sa Black Dragon Stream sa White Dragon Palace. Hindi rin inaasahan ni Yezuan na nahuli siya sa isang shot at natagpuan ang misteryosong tao mula sa 8 santo ng itim na dragon. Hindi nagsalita ng kalokohan si Hu Feng, agad niyang itinigil ang paghahanap ng kaluluwa. Inalis muna ang mga paa ni Shudong upang magkaroon siya ng kaunting lakas sa pakikipaglaban,
at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang paghahanap ng kaluluwa. Pagkatapos ng halos kalahating araw, malaking paraan pala ang pag-atake ng White Dragon Temple sa Black Dragon Cult ko. Namula ang mukha ni Hu Feng, at kinuha niya ang communication token at ipinaalam ang bagay sa pinuno ng Black Dragon Sect. Para naman kay Shu Dong, binawi siyang buhay at inimbestigahan ng mabuti. Ye Zuan, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho sa oras na ito, ngunit maaaring may isang malaking labanan na susunod na labanan. Kahit na lumahok ka sa kaharian na ito, natatakot ako na hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Ipapadala ko ang ika-6 na banal na mensahero upang protektahan ka. Hinarap ni Hu Feng si Ye Zuan, sabi ni Zuan. Bakit ang ika-6 na banal na sugo? Medyo nalilitong tanong ni Ye Zuan. Noong nakaraan, sinabi rin ni Hu Feng na ipadala ang ika-6 na banal na mensahero para protektahan siya. Bakit? Dahil, ang ika-6 na santo ay ang aking anak. Matapos iwan ni Hu Feng ang pangungusap na ito, tumalikod siya at direktang umalis kasama si Shu Dong. Nakikita ko, ngayon naiintindihan na ni Ye Zuan. Ang bagay na ito, natatakot ako na kahit ang ibang mga santo ng itim na dragon ay hindi alam. Ang ika-6 na santo na ito ay talagang nakatago, at kahit ang apelyido ay pinalitan. Naalala ni Ye Zuan na ang ika-6 na banal na sugo ay tinawag na Gutao, at tila inalis ang buwan mula sa apelyidong Hu. Kung ito ang kaso, ang ika-6 na santo na ito ay mapagkakatiwalaan. Bukod dito, naiintindihan din ni Ye Zuan na si Hu Feng ay hindi mula sa White Dragon Palace. Kung hindi na kailangang hanapin si Shu Dong at paglaruan ang gayong eksena para sa kanya. Pagkatapos ni Hu Feng, nagmamadali ding bumalik si Ye Zuan. Siya ay actress sa loob ng ilang panahon. Kung tutuusin, maaaring may malaking laban na dapat labanan. Bagamat mayroong 79 na ranggo siyam at kalahating sagradong patay na nilalang na nagpoprotekta sa kanya, ang sarili niyang lakas pa rin ang pinakamahalaga. Sa pagkakataong ito, tatagal ito ng halos 5 araw. Pagkalipas ng 5 araw, nakapasok si Ye Zuan sa ika-4 na baitang True Venerable, at ang kanyang lakas ay isang hakbang na mas malapit. Ang ika-6 na banal na sugo, si Gutao, ay nagtago din ng mahabang panahon, at pagkatapos ay lihim na pinrotektahan si Ye Zuan. Gayunpaman, ngayon lang, boom! Sa kalangitan, isang malakas na ingay ang biglang umalangaw sa atensyon ng lahat. Kabanata 1906 na Battle Saint. Sinong nag-aaway? Sa Black Dragon Academy, mayroon bang maglalakas loob na gawin ito? Hindi ko talaga alam kung gaano kataas ang langit. Nagdulot pa nga ng conflicts ang ganyang tensyon na sitwasyon. Sinong tanga ang hindi malayuan? Wala nang masabi ang taong ito. Dahil ang ilang figure na nakita niyang nakikipaglaban sa hangin ay hindi niya kayang bayaran. Ang 6 na magagaling na pantas ay talagang nakipagsanib puwersa kay Vice Cult Master Hu Feng, at ang kanilang kaaway ay si Vice Cult Master Chen. Anong nangyari? Ano ang ginawa ni Vice Master Chen? Shen Xin, isa kang lobo na may puting mata. Pinangalanan ka ng pinuno bilang vice leader, ngunit sumilong ka sa White Dragon Palace. Ngayon ang iyong kamatayan. Ang boses ni Hu Feng ay nahulog sa pandinig ng lahat. Si Chen Xin, ang Vice Sect Master, naging miyembro pala ng White Dragon Hall. Ang White Dragon Hall ay nakapasok ng husto, iyon ay isang Vice Sect Master. Noong nakaraan, nalaman ni Hu Feng si Shu Dong, isang especially iya. Akala niya ay behind the scenes iyon, ngunit hindi niya inaasahan na may isa pang Chen Xin, na lampas sa inaasahan ng lahat. Hindi nagulat si Ye Zuan dito. Sa simula pa lang, akala niya isa sa 2 Vice Hierarch ay isang especially iya. Siyempre, si Hu Feng ay isang disipulo ng pinuno, kaya mas mababa ang hinala. Kaya medyo nagsasalita. Si Chen Xin, ang vice leader ni Chen, ay mas kainahinala. Ngayon, sa wakas naisip ko na. Hahaha, Hu Feng, sa tingin mo ba ikaw lang ang nagtatago ng lakas mo? Tumangala si Chen Xin sa langit at tumawa ng malakas. Sa sumunod na sandali, lumalakas ang kanyang hininga. Pangalawang ranggo na santo. Hindi, ito ay isang ikatlong ranggo na santo tulad ni Hu Feng. Bukod dito, ang lakas ng pakikipaglaban ay mas malakas, at kahit nalaban kay Hu Feng at sa iba pang 6 na banal na sugo mag-isa, mukhang kakayanin pa rin niya ito ng madali. Ngayon, walang sinuman sa inyo ang gustong panatilihin ako, sa halip,
kailangan mong magbayad ng ilang presyo. Ngumisi si Chen Xin. Walang nakakaalam kung ano ang presyong ito, ngunit malalaman ito sa lalong madaling panahon. Ang lakas ni Chen Xin ay talagang napakalakas, mas malakas kaysa kay Hu Feng. Bago tumakas, pinatay pa niya ang ikapitong santo at saka tumakas. Si Hu Feng at ang iba ay natigilan. Naglaban sila ng isa sa pito. Hindi lang nila tinulungan si Chen Xin, ngunit hinayaan din nila si Chen Xin na patayin ang isa sa kanyang sariling mga tao. Paano ito posible? Isang ikatlong ranggo na santo, hindi na siya papayagang bumalik sa White Dragon Hall, habulin. Bumaba ang mukha ni Hu Feng, at agad niyang hinabol si Chen Xin kasama ang natitirang 5 banal na sugo. Napalunok lahat ng laway ang mga henyo sa Black Dragon Academy at naramdamang may mali. Sa ngayon, may isang aksidente sa Black Dragon Stream, at ang mga ahente ng White Dragon Palace ay nalantad sa tubig. Pagkatapos, muling magtitipon ang Dragon Slayer Alliance at sisirain ang Black Dragon Sect. Walang makakasigurado. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Habang hinahabol ni Hu Feng at ng iba pa si Chen Xin, ang ika-6 na pantas ay nanatili sa Black Dragon Academy upang protektahan si Ye Zuan, ngunit hindi nagtagal pagkaalis ni Hu Feng, bumalik ang isang pantas. Ang ikatlong banal na sugo, bakit ka bumalik? Ang ika-6 na banal na sugo na si Gu Tao ay tumingin sa ikatlong banal na sugo na bumalik na may dugo sa kanyang bibig at malubhang nasugatan, at hindi maiwasang magtanong. Hiniling sa akin ni Vice Sect Master Hu na bumalik at ipaalam sa iyo na malapit ka ng mamatay. Bago pa matapos magsalita ang ikatlong banal na mensahero, biglang tumambad ang buntot ng fox, at direktang tinamaan nito ang ika-6 na banal na sugo na si Gu Tao ng isang tama ng kidlat. Sneak attack. Inatake talaga ng ikatlong banal na mensahero si Gu Tao. Ang ikatlong banal na mensahero, ikaw. Nagulat si Gu Tao. Dati, ang ika-6 na banal na sugo ay may napakagandang relasyon sa kanya, bakit ngayon ay bigla na lang niya itong inatake? Kaagad, naunawaan niya na ang taong ito ay malamang na especially iya din ng White Dragon Palace. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging pabaya si Hu Feng, iniisip na sina Shu Dong at Chen Xin lamang iyon. Ang ikatlong banal na sugo ay hindi nasugatan, ngayon lang siya nakipagsanib puwersa sa ilang iba pang mga banal na sugo at Hu Feng, sa katunayan, lahat sila ay nagpapanggap. Pagkaalis ni Chen Xin, naghiwalay sila para ituloy, at pagkatapos ay bigla siyang tumalikod upang patayin ang ika-6 na banal na sugo na si Gu Tao. Ang planong ito ay kalahating tapos na. Mga especially iyan ng White Dragon Palace, mamatay. Galit na galit si Gu Tao, direktang bumaling sa kanyang katawan, at pinatay ang ikatlong banal na mensahero. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na may mga kaaway pa rin, at wala siyang pakialam sa ibang mga bagay, at direktang ipinatawag ang 99 na patay na nilalang ng semi-holy na antas ng ika-9 na ranggo. 99 Dragon Magic Formation. Mapa ng lahat ng hayop, ibigay mo sa akin ang bayan. Ang dalawang trump card ay lumabas ng magkasama, at ang Gu Tao at ang ikatlong banal na mensahero, na naging kanilang sariling katawan, ay agad na nabawasan ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ng 70%. Ano? Nagulat si Gu Tao at ang ikatlong banal na sugo. Mabilis na ipinadala ni Ye Zuan ang boses kay Gu Tao, at pagkatapos ay hinayaan siyang patayin siya ng 99 na patay na nilalang. Kahit na ang pangatlong santo ay isang santo, at ang malubhang pinsala ay itinago, ngunit sa ilalim ng pagsupil ng mapa ng mga halimaw, hindi masabi ng dalawa ang nanalo ng ilang sandali. Ang pinakamahalagang bagay ay ipinaalam na ni Ye Zuan kay Gu Tao ang epekto ng mapa ng mga hayop. Kung may pagkakataon si Gu Tao, maaari siyang direktang mag-transform sa isang humanoid at patayin ang ikatlong banal na mensahero. Siyempre, sa panahong ito, kinailangan ni Ye Zuan na gumamit ng 99 na dragon para pigilin siya. Boom! Sa kalangitan, patuloy ang malalakas na ingay. 99 na patay na nilalang sa ika-9 na ranggo at semi-banal na antas ang bumuo ng 99 na pormasayo ng demonization ng dragon, at pagkatapos ay nakipagsanib puwersa kay Gu Tao upang simulan ang isang matinding labanan sa ikatlong banal na mensahero. Dahil si Gu Tao ay malubhang nasugatan ng ikatlong banal na sugo, ang dalawang panig ay nagkataong nagtali, ngunit mayroong isang mas mahirap na kalaban na patuloy na nag-iipon ng lakas. Slaying the Immortal Puppet. Absolute Immortal Arrow.
Ginamit ni Yezuan ang mga immortal na hayop na natanggap niya sa planting space noon, at patuloy na ginagamit ang kanyang malalaking galaw. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na immortal killing puppet at hindi mabilang na immortal na mga arrow ang dumaan patungo sa ikatlong banal na sugo. Ang ikatlong banal na sugo ay hindi maintindihan kung bakit ang kanyang lakas ay bumaba ng 70% ng walang kabuluhan, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi optimistiko. Kung tutuusin, maraming high-level semi-sages sa Black Dragon Academy. Kung susumayin ang mga taong ito, sila ay lubhang nakakatakot. Maglakad. Sa sandaling ito, ang ikatlong banal na sugo ay tumalikod at naghanda na umalis. Noong una, gusto niyang patayin si Gutao sa pamamagitan ng palihim na pag-atake, ngunit hindi niya inaasahang papatayin niya ang huli sa isang hit, at nagkaroon ng pagbabago. Gayunpaman, hindi niya akalain na malapit na siyang mahulog. Gutao, patayin mo siya. Sa oras na ito, biglang nagpadala si Yezuan ng voice transmission kay Gutao. Siya at ang ama ni Gutao, si Hufang, ay magkapatid, kaya sila ang mga magulang ni Gutao, kaya okay lang natawagin sila sa kanilang mga unang pangalan. Ito ay mabuti. Matapos marinig ni Gutao ang mga salita ni Yezuan, agad siyang naging anyo ng tao mula sa kanyang pangunahing katawan. Ang bilis niyang umakyat nang hindi naapektuhan ng mapa ng mga hayop. Bang! Ang ikatlong banal na mensahero, si Longko, ay bamuka ng malawak ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang nakakadurog na dagandong. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang tumaas ang lakas ni Gutao pagkatapos niyang maging humanoid. Hindi, walang pagpapabuti, dapat sabihin na ito ay naibalik. Sa kasamaang palad, nang napagtanto niya ito, huli na ang lahat. 79 na patay na nilalang ng 9th rank semi-holy level ang naglunsad ng pinagsamang pag-atake. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang hindi mabilang na immortal killing puppet, absolute immortal arrow, at isang galaw ni Yezuan. Pagkawasak roar, Kabanata 1907 hangin, kulog, ulan at kuryente. Boom! Sa isang malakas na ingay, nahulog ang ikatlong banal na sugo, at ang isipan ni Yezuan ay pinatunog din ng system prompt para sa pagpatay. Isang santo, mamatay. Hindi akalain ng ikatlong banal na sugo na dito siya mamamatay, at kahit si Gutao ay hindi naisip na kaya niyang patayin ang kabilang partido. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yezuan. Hindi ko inaasahan na ang ikatlong banal na sugo ay mula rin sa White Dragon Hall. Ilang tao ba ang pumasok sa kabilang partido? Hindi mapigil ang sabihin ni Gutao. Senior Kuya, pumunta sila para habulin si Chen Xin, hindi ba magkakaroon ng aksidente? Kumunot ang noo ni Yezuan. Ang dating deputy leader, si Chen Xin, ay isa ring especially iya sa White Dragon Palace. Paano kung sadyang ilantad ito ng kabilang partido at pagkatapos ay akitin si Hufang sa bitag? Sa ngayon, si Hufang, isang ikatlong ranggo na santo, ang pinakamalakas sa Black Dragon Cult. Ang misteryosong pinuno ay hindi kailanman nagpakita. Kung namatay si Hufang, malamang na mabuwag ang Black Dragon Cult. Sa ngayon, ipinaalam ni Gutao ang bagay dito kay Hufang, ngunit hindi nakatanggap ng agarang tugon. Gayunpaman, naroon ito sa ilang sandali. Sok, ang iyong pinuno na si Hufang ay bumagsak, at ngayon ang araw ng iyong pagkamatay. Ang boses na ito, sina Yezuan at Gutao ay napakapamilyar. Ito ay ang especially iya na si Chen Xin ng White Dragon Palace. Hufang, patay na ba talaga siya? Imposible, paanong ang tatay ko? Nanlaki ang mga mata ni Gutao, hindi siya makapaniwala sa katotohanan ito. Ngunit nalaman ni Chen Xin ang tawag, na nangangahulugan na ang Chen Kunring ni Hufang ay nakuha ng kabilang partido. Sa ngayon, dalawa lang ang kaso. Una, si Hufang ay malubhang nasugatan ni Chen Xin, at nakuha ang Chen Kunring. Pangalawa, patay na talaga si Hufang. Makipag-ugnayan sa ibang mga santo. Agad na sabi ni Yezuan. Sa kasamaang palad, sila ay mabibigo. Huwag masyadong abala, maliban sa una at pangalawang santo na sumuko, patay na silang lahat. Ang boses na ito ay mula pa rin kay Chen Xin. Parang, gulo. Ang mga santo na may tatlong ranggo ay nagbabanta sa aking White Dragon Hall, ngunit ngayon ay patay na si Hufang. Ang iyong misteryosong pinuno ay hindi kailanman nagpakita, at ang Black Dragon Sect ay halos masira. Ikaw, sumuko.
Nang ang boses na ito ay nahulog sa tenga ni Ye Zuan at Gutao, lahat sila ay nanginig. Dahil, ang tunog na ito ay hindi nagmula sa token ng komunikasyon, ngunit sa hangin. Bigla nilang ibinaling ang kanilang mga ulo upang tumingin, at natagpuan ang tatlo pang figure sa hangin. Shenzin, at ang una at pangalawang itim na sugo ng dragon. Isang santo sa ikatlong ranggo, dalawang santo sa unang ranggo. Black Dragon Cult, tapos na. Mukhang time backward skill lang ang magagamit ko, pero hindi ko naman kailangan gamitin ng ganoon kabilis pansamantala. Tingnan muna natin. Si Yezuan ay mataimtim na tumingin. Hindi ko akalain na mawawala ang ikatlong banal na sugo, sayang. Tiningnan ni Shenzin ang bangkay sa lupa at sinabing, Gutao, ang Black Dragon Sect ay halos masira, paano kung bigyan kita ng pagkakataong sumuko ngayon? Hindi niya alam na si Gutao ay anak ni Hu Feng, kaya pinahaba niya ang isang sanga ng oliba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa ring santo, at ang kanyang lakas ay hindi mahina. Huwag mo nang isipin yun. Nang marinig ito ni Gutao, diretso siyang sumagot. Biruin mo, pinatay ni Shenzin ang kanyang ama, paano siya susuko sa White Dragon Temple? Kung ganun, wala na kayong mabuhay, kayong dalawa, patayin niyo na siya. Pagkatapos magsalita ni Shenzin, sinulyapan niya ang una at pangalawang banal na sugo. Ang dalawang taong ito ay sumuko lang sa daan, kaya nagawang patayin ni Shenzin si Hu Feng. Dahil sumuko ang una at ikalawang banal na sugo, kailangan nilang gumawa ng sulat ng pagsuko upang ipakita ang kanilang katapatan. Dam! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Gutao, at pinadalhan niya si Yezuan ng voice transmission. Kung mamatay ako sa labanan mamaya, maaari kang sumali sa White Dragon Palace. Kung may puso ka, lumaki at sirain ang White Dragon Palace para ipaghiganti tayo. Siya ay malubhang nasugatan, at ang una at ikalawang mga santo ay mas malakas kaysa sa kanya. Bilang karagdagan, mayroong isang ikatlong ranggo na santo, si Shenzin, sa likod niya. Imposibleng mabuhay siya, ngunit iba si Yezuan, napakataas ng kakayahan ni Yezuan, at namana niya ang kaluluwa ng dragon, at tiyak na tututukan ang White Dragon Hall sa pagsasanay. Ang dahilan kung bakit hindi sinisira ng White Dragon Temple ang Black Dragon Cult ay para din sa Dragon Soul Inheritance na ito. Ngayong nakuha na ang mana ng kaluluwa ng dragon, hindi na kailangang umiral pa ang Black Dragon Cult. Gayunpaman, sa oras na ito, ang unang banal na sugo at ang pangalawang banal na sugo ay magpapaputok na, at bigla nilang naramdaman ang apat na makapangyarihang aura, at agad silang natigilan. WHO, lumingon si Shenzin at nakitang may apat na figure sa langit sa di kalayuan. Lahat sila ay nakasuot ng itim na tanging mga mata lang ang nakikita. Hoy! 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 Bago bumagsak ang salita, ang apat na figurang ito ay sabay-sabay na pinapatay si Shenzin. Ang bilis ay napakabilis, kaya medyo nagulat si Shenzin. Ang apat na tao na ito ay talagang pangalawang ranggo na mga santo. Saan lumabas, nanliligaw kay kamatayan. Malaki ang pagbabago ng kutis ni Shenzin, at bumaling siya sa kanyang katawan at binati siya. Pero ang nakakapagtaka ay nagsanib puwersa silang apat para itaboy siya. Biruin mo, isa siyang third-rank saint, at talagang tinaboy siya ng apat na second-rank saint. Ano ang pinagmula ng apat na taong ito? Nagbago ang mukha ni Shenzin, at sa sumunod na sandali, bumaling siya sa kanyang katawan. Ang dating deputy leader ng Black Dragon Sect, isang third-rank saint, ay nagsama rin siya ng maraming top-grade dragon scales at dragon souls, at ang kanyang lakas ay talagang maihahambing sa isang fourth-rank saint. Pagkatapos bumaling sa kanyang katawan, lumakas ang kanyang lakas. Array, nang makita si Shenzin na naging katawan, silang apat ay direktang bumuo ng sword formation, at nagawa nilang itali sa katawan ni Shenzin. Alam mo, ang apat na ito ay mga tao, at ang kinakaharap nila ay ang ikatlong ranggo na santo na si Shenzin na nagsama ng hindi mabilang na top-grade na kaliskis ng dragon. Sifang Sword Formation. Nang makita ito, alam ni Shenzin kung sino ang kabilang partido, at napabulalas. Ang apat na general ng Sifang Pavilion, ano ang ginagawa mo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na tumigil ang labanan. Dahil nakilala na ito, hindi na kailangang itago ito. Hinubad ng unang tao ang kanyang hijab, inihayag ang kanyang tunay na mukha.
Sure enough, ikaw naman, bakit mo ako pinigilan? Hindi maiwasang magtanong ni Chen Zin. Pavilion Master, interesado ka rin sa Black Dragon Cult. Natural, hindi mo hahayaang lunukan ito ng iyong White Dragon Palace ng mag-isa, sabi ni Feng Jiang. Si Feng Pavilion, hindi ba sabi mo hindi ka makikialam sa bagay na ito? Tanong ulit ni Chen Zin. Malamig na ngumuso si Feng Jiang, kung gayon, kailangan mong tanungin ang aming Pavilion Master. Anyway, sa ngayon, hindi mo maaaring ilipat ang sinuman sa Black Dragon Sect. Kayong apat lang. Sinulyapan ni Chen Zin ang mga mata ng malaking dragon at sinabing, ako, si Chen Zin, ay kusang sumanib sa mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, mula sa marangal na puting kaliskis ng dragon hanggang sa kasuklam-suklam na kaliskis ng itim na dragon, naghihintay sa araw na ito. Ngayon, how dare you stop saying it, then don't blame me for not giving you the pavilion face. That's your own business. Kung gusto mong lumaban, pwede kang lumaban. Huwag mo kaming sisihin na walang awa at sinaktan ka. Nagpatuloy si Feng Jiang sa pagham. Kamatayan sa korte. Galit na galit si Chen Zin at muling pinatay ang nakaraan. Sa ilalim, sina Ye Zuan at Gu Tao ay tumingin sa labanan sa hangin at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang White Dragon Palace, si Feng Pavilion, at Chenshan Sect ay bumuo ng Dragon Slaying Alliance. Hindi ko inaasahan na magsisimula ang infighting ngayon. Nagpadala ng boses si Gu Tao kay Ye Zuan. Kabanata 1908 pinuno ng Black Dragon Sect. Ang si Feng Pavilion ay isa rin sa Dragon Slayer Alliance. Medyo nagulat si Ye Zuan nang marinig niya ito. Kaya lang, ibinigay na sa kanya ang pamana ng kaluluwa ng dragon na ito, at maaaring kapaki-pakinabang ito para sa White Dragon Palace, ngunit para sa mga tao tulad ng si Feng Pavilion, mayroong isang ibon. Hindi kaya isa rin siyang henyo na may pambihirang kakayahan. Anyway, hindi naiintindihan ni Ye Zuan, kaya tahimik lang na panoorin ito. Hindi ka maaaring tumayo ng walang ginagawa. Kung mananalo si Chen Zin, malamang na mamamatay si Gu Tao, at ang si Feng Pavilion ay magiging mas mahusay kaysa sa White Dragon Palace. Sa makatuwid, nagpasya si Ye Zuan na kumilos. Mapa ng lahat ng hayop, ibigay mo sa akin ang bayan. Sa isang iglap, ang lakas ni Chen Zin ay nabawasan ng 70%, mas mahina pa kaysa sa anyo ng tao. Ano? Nagulat si Chen Zin at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, nakita niya na ang kanyang katawan ay inahit ng pira-piraso ng 4 na general ng hangin, kulog at ulan. May utos ang Pavilion Master na patayin siya, pugutan ng ulo. Biglang sinabi ni Feng Jiang, bagamat hindi niya alam kung bakit ibinaba ni Chen Zin ang kanyang lakas. Ano, ang lakas ng loob mo? Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Chen Zin, ngunit sa kasamaang palad ay walang paraan upang iligtas ang kanyang sarili, at si Long Zin ay direktang naputol sa kalahati. Ang ikatlong ranggo na santo, si Chen Zin, ay bumagsak. Natatakot ako, hindi niya akalain na dito siya mamamatay. Kung tutuusin, siya ang nakababatang kapatid ng Master ng White Dragon Palace, ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Matapos mamatay si Chen Zin, tinipon din ng 4 na tao sa si Feng Pavilion ang katawan at nahuli ang 2 santo ng lobo na may puting mata. Pagkatapos, si Feng Jiang, na pinamumunuan niya, ay lumingon at tumingin kina Gu Tao at Ye Zuan, Pavilion Master, mangyaring imbitahan ang lahat mula sa Black Dragon Cult. Pakiusap sa lahat. Medyo nagulat si Ye Zuan. Bago pa siya makapag-react, sinampal na lang sila ng 4 na general ng hangin at kulog gamit ang isang palad, na nagbitak sa lupa. Kaagad pagkatapos, isang teleportation formation ang itinaas. Itong teleportation array, kahit si Gu Tao ay hindi alam. Paanong may ganitong teleportation formation sa Black Dragon Academy, saan ito patungo? Gulat na sabi ni Gu Tao. Ang lahat sa Black Dragon Academy ay hindi nang ahas na magpabeya, tanging si Gu Tao lang ang natigilan, ngunit ang kabilang partido ay tila hindi nagalit, at siya rin ay naghiganti sa kanya, kaya hindi siya tumanggi, at nagpas siyang tingnan. Hindi nagtagal, lahat ng nasa Black Dragon Academy ay pumasok sa teleportation formation na ito. Wow! Nagsimulang gumana ang malaking teleportation array, at dahil sa dami ng tao, natagalan ang teleportation. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tumigil ang teleportation formation.
Sa oras na ito, si Yezuan at ang iba pa ay nasa tuktok ng isang bundok. Eto naman, nagtatakang tanong ni Gutao. Sifang Pavilion, sisigat ang hangin. Ano? Nang lumabas ang pahayag na ito, nagulat ang lahat. Sa ilalim ng Black Dragon Academy, paano magkakaroon ng teleportation array na nag-teleport sa Sifang Pavilion? Paano ito posible? Sa puntong ito, kahit si Gutao ay ayaw maintindihan. Nakita ko ang Pavilion Master. Sa mga oras na ito, ang apat na general ni Nafang, Thunder, Rain at Electric ay biglang nagkayem ng mga kamaunang may paggalang at nag-hello. Napatingin ang lahat sa kanila at nakita ang isang figure na dahan-daang lumalabas sa mga ulap. Ito ay isang matandang may puting buhok, nakasuot ng puting damit, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay tumatakip sa lahat ng nasa Black Dragon Cult. Napakalakas, Master ng Sifang Pavilion. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Biglang may hinala sa puso ko. Ang Black Dragon Academy ay isang lugar kung saan nililinang ang mga elite ng Black Dragon Cult. Sa loob ng Black Dragon Cult, paano magkakaroon ng teleportation array sa ilalim ng Black Dragon Academy na nag-teleport sa Sifang Pavilion? Maaaring ang Black Dragon Sect ay may kaugnayan sa Sifang Pavilion. Kasabay ng mga aksyon ng apat na general, medyo kumbinsido si Yezuan. Ipakilala ang aking sarili, ako si Chi Song, ang Pavilion Master ng Sifang Pavilion. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay tumigil at muling nagsabi, kasabay nito, siya rin ang pinuno ng iyong Black Dragon Cult. Sit-sit. Nang bumagsak ang pangungusap na ito, natigilan ang lahat. Niloloko mo ba ako? Ang Pavilion Master ng Sifang Pavilion ang pinuno ng Black Dragon Cult. Paano kaya yun? Sa iyong mga impresyon, ang pinuno ng Black Dragon Sect ay napaka-misteryoso. May dahilan iyon. Kung tutuusin, hindi ako dapat nasa mata ng publiko, kaya kinuha ko si Hu Feng, isang disipulo, para tulungan akong kumatawan sa Black Dragon Sect. Sinabi ni Chi Song, sa kasamaang palad, nang magpadala siya sa akin ng mensahe, napatay na siya ni Chen Xin. Mabuti na lang at dumating ang ikaapat na general ng hangin, kulog, ulan at elektrisidad, kung hindi ay masisira ang Black Dragon Cult. Ikaw ba talaga ang pinuno? Medyo mahirap paniwalaan si Gutao, hindi lang iyon, kundi pati na rin ang iba. Pagkatapos ng lahat, ang Pavilion Master ng Sifang Pavilion ay dating deputy head ng Dragon Slaying Alliance. Paano kaya na itinatag niya ang Black Dragon Cult? Hindi ka panipaniwala. Ako talaga ang deputy leader ng Dragon Slayer Alliance noon, ngunit sinubukan kong pigilan ang White Dragon Palace at ang Chenshan Sect, ngunit hindi ito gumana. Umiling si Chi Song. Ito, hindi pa rin makapaniwala ang mga tao. Kung hindi dahil sa Pavilion Master, lahat kayo ay pinugutan ng ulo ni Chen Xin. Kung hindi, hindi namin napatay ang Chen Xin na iyon. Tutal, ang kabilang partido ay isa ring ikatlong ranggo, at ang kanyang posisyon sa White Dragon Hall ay tiyak na hindi mababa, kaya hindi na kailangan ang may-ari ng pavilion. Magsinungaling sa iyo, sabi ni Feng Jiang. Talaga naman. Hindi na kailangang gawin ito ng Sifang Pavilion Master. Susunod, maaari kang sumanib sa aking Sifang Pavilion. Si Chi Song, ang Pavilion Master ng Sifang Pavilion, ay tumingin kay Yezuan at sinabing, Yezuan ang pangalan mo, tama ba? Oo, tumango si Yezuan. Nalampasan mo ang Black Dragon Pagoda na itinayo ko noon, at hiniling ko kay Hu Feng na isama ka, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Handa ka bang ipagpatuloy ang pagsamba sa akin bilang iyong guro? Tanong ni Chi Song. Ito, nag-alinlangan si Yezuan dahil hindi pa rin niya alam kung anong uri ng kapangyarihan ang Sifang Pavilion. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Okay lang, hindi mo naman kailangang sumagot ng ganoon kabilas, pero may mga bagay akong gustong itanong sa iyo ng personal. Pagkatapos magsalita ni Chi Song, tumalikod siya at umalis. Matapos huminto si Yezuan, sumunod siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Chi Song si Yezuan sa gilid ng bangin, at pagkatapos ay nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, ang mana ng kaluluwa ng dragon ay ibinigay na sa iyo, tama ba? Oo, tumango si Yezuan. Paano ang World Destruction Mark? Tanong ulit ni Chi Song. Dahil dito, medyo nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Chi Song ang marka ng pagkalipol. Nasa kamay ko din. Direktang sumagot si Yezuan.
Nang marinig ito, napabuntong hininga si Chisong at sinabing, pinigilan ko ang Dragon Slaying Alliance noon, ngunit gusto ko talagang makita kung maaari kong hayaan ang Black Dragon na sumisira sa mundo na kontrolin ang markang ito na nagwawasak sa mundo. Siyempre, ang gusto ko ay ang markang ito na nagwawasak sa mundo, imprint. Gayunpaman, nalaman ko sa bandang huli na ang bagay na ito ay malamang na hindi isang bagay na maaaring makabisado ng mga tao. Kahit na ang kaharian ay umabot sa dakilang pantas, mahirap itong kontrolin. Dapat ang itim mong dragon ang nakakuha ng marka ng pagkalipol, di ba? Sa pagharap sa tanong na ito, bahagyang tumango si Yezuan, oo, pinagsama ito. Dapat ang iyong itim na dragon ay may kaparehong linya ng dugo gaya ng itim na dragon na sumisira sa mundo. Dapat ay mula sa parehong angkan, para may sama ito. Dahil nasa iyong mga kamay na ito, hindi ko ito hihilingin sa iyo, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Tumingin si Chisong kay Yezuan at sinabi, Kabanata 1909, Panginoon ng White Dragon Palace. Nang marinig ito, nagtanong si Yezuan, anong mga kondisyon? Tumingin si Chisong sa malayo at dahan-daw ang sinabi, huwag kunin ng White Dragon Palace. Bagamat hindi ko maintindihan kung bakit ganito, same time na sumagot si Yezuan, ito, dapat kumpletuhin ito ng junior. Ito ay mabuti. Tumango si Chisong na may kasiyahan at nagpatuloy, sa pagkakaalam ko, ang White Dragon Palace kamakailan ay nagpino ng isang bagay na tinatawag na purification pond, na maaaring magdalisay sa mga kaliskis ng mga dragon na sumisira sa mundo upang sila ay mahigop ng mga puting dragon na iyon. Sa palagay ko, ang kasalukuyang lakas ng White Dragon Palace ay malamang na higit pa sa aking Sifang Pavilion at Chenshan Sect. Fang Kai, muling namatay si Chenzin sa kamay ng apat na general ng hangin, kulog, ulan at kuryente. Kapag naibalik ang balita sa White Dragon Hall, tiyak na kikilos sila. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Kumunot ang noo ni Yezuan. Idinagdag ng Sifang Pavilion ang mga labi ng Black Dragon Cult. Bagamat ang lakas ay hindi pa rin kasing ganda ng White Dragon Palace, hindi ito madaling guluhin. Pagkatapos magsalita ni Chisong, nag-recruit siya ng isang tao at hiniling sa kanya na ayusin ang isang lugar para kay Yezuan. Susunod, nanatili muna si Yezuan sa Sifang Pavilion. Oo naman, sa loob ng ilang araw, dumating ang mga tao mula sa White Dragon Hall. Chisong, lumabas ka para sa akin. Isang malakas na sigaw ang umalangaw sa itaas ng Sifang Pavilion. Agad-agad, maraming eksperto mula sa Sifang Pavilion ang nagmadaling lumabas, kabilang ang Pavilion Master na si Chisong. Hall Master Kui pala, long time no see, stay safe. Napangiti si Chisong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang taong dumating ay si Kui Shangshu, ang Master ng White Dragon Palace. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maraming tao, at ang labanan ay hindi maliit. Chisong, hindi dahil ang iyong Sifang Pavilion ay hindi kasali sa Black Dragon Cult. Ngayon ay pinatay mo na ang aking mga tao sa White Dragon Hall. Ano sa palagay mo tungkol dito? Tumitig si Kui Shangshu, aking Sifang Pavilion, kailan mo pinatay ang mga tao sa iyong White Dragon Palace? Nagkunwaring walang alam si Chisong. Nagpapanggap pa rin ito, si Chenzin, ang deputy leader ng Black Dragon Sect, ay ang tao ko mula sa White Dragon Hall. Sabi ni Kui Shanghai, ano, sayo ba siya? Gulat na sabi ni Chisong. Sa katunayan, hindi niya alam noong una na si Chenzin ay mula sa White Dragon Temple, at hindi niya alam na napakaraming especially iya ang nakatanim sa Black Dragon Sect. Ikaw, hindi nakaimik si Kui Shanghai. Pagkatapos ng lahat, si Chenzin ay isang itim na dragon, at hindi niya talaga kayang makipagkompetensya sa kanilang White Dragon Palace. Ngayon patay na, hindi pa na-recover ang bangkay, wala man lang ebidensya. Bukod dito, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, paano malalaman ni Chisong? Ang kamatayan ay isa ring pagpatay ng tao. Kung gayon, ano ang ginagawa mo sa mga labi ng Black Dragon Sect? Tanong ni Kui Shanghai. Handa silang sumuko, bakit ayaw kong kunin sila? Posible bang patayin silang lahat? Retorikang tanong ni Chisong. Ang sagot na ito ay nawala ng imek kay Kui Shangshu. Palace Master Kui, may iba pa ba? Patuloy na tanong ni Chisong.
Ngayon, anuman ang mangyari, kailangan mong ibigay ang lahat ng mga tao ng Black Dragon Cult. Nagpasya si Qui Xiangshuo na huwag makipag-usap ng walang kaparehon kay Qi Song, at direktang sinabi. Hindi na nagpanggap si Qi Song, at sinabi na may malamig na mukha, ngayon silang lahat ay mga alagad kong si Fang, ano ang ibig mong sabihin sa paghiling sa akin na ibigay sila? Well, kinaikit ni Qui Xiangshuo ang kanyang mga mata at sinabing, tao, hindi ko ito kailangan, gusto ko lang ang marka ng pagkalipol, huwag mong sabihing hindi mo alam kung kanino ito. Siyempre alam ko ito, ngunit bakit ko ito ibibigay sa iyo? Sabi ni Qi Song, paulit-ulit mong sinasabi na hindi ka sasali, pero in the end you get a pot slam. It's really insidious. Lumubog ang mukha ni Qui Xiangshuo, at sinabi niya, bueno, makikipagkita ako sa iyo ngayon, Qi Song. Nang bumagsak ang mga salitang ito, kumislap ang figure ni Qui Xiangshuo, naging streamer at inaatake si Qi Song. Walang nakikialam sa inyo. Pagkatapos magsalita ni Qi Song, direktang binati niya ito. Ruby Realm, pareho silang mga santo sa ikatlong ranggo, ngunit pareho silang nasa tuktok ng mga santo sa ikatlong ranggo, at ang kalahati ng kanilang mga paa ay tumuntong sa mga santo sa ikaapat na ranggo. Gayunpaman, si Qui Xiangshuo ay isang demon cultivator, at ang kanyang lakas ay medyo mas malakas kaysa sa Qi Song ng tao. Sa pagtingin sa labanan sa langit, hindi maiwasan ni Yezuan na mag-isip. Ang Qui Xiangshuo na ito ay ang master ng White Dragon Palace, at ang kanyang katawan ay dapat ding puting dragon. Kung siya ay magiging isang puting dragon, ang mapa ng lahat ng mga hayop ay tiyak na masusupol. Sa oras na iyon, magkakaroon ng pagkakataon si Qi Song na patayin ang master ng White Dragon Palace. Sa ngayon, ipinapadala lang ni Yezuan ang tunog kay Qi Song at gumagawa ng plano. Narinig ko noon na mayroon kang natal magic weapon para sugpuin ang mga hayop. Well, hahawakan ko ang iyong ilaw ngayon, at papakinggan ko ang aking password mamaya. Agad namang sumang-ayon si Qi Song. Hindi alam ng White Dragon Palace na siya ang pinuno ng Black Dragon Sect, at pinatay ni Chen Xin ang kanyang apprentice na si Hu Feng, kaya ang Liang Zi na ito ay naayos na. Bagamat patay na si Chen Xin, hindi pa tapos ang paghihiganting ito. Ang labanan sa himpapawid ay napakatindi. Si Qui Xiangshuo, na hindi nagbagong anyo sa kanyang katawan, ay mas mahina pa rin kaysa Qi Song, at direktang pinigilan at binugbog. Sa ganitong paraan, maaari lamang itong mabago. Matanda, kailangan kitang lumunin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Qui Xiangshuo, tumaas ang kanyang aura, at naging puting dragon siya sa isang kisap mata. Nakipagnegosasyon na si Fang Kai Yezuan kay Qi Song, hanggat nagbago si Qui Xiangshuo, agad siyang masusupol. Dumating na ang pagkakataon, mapa ng lahat ng hayop, ibigay mo sa akin ang bayan. Mabilis na tinawag ni Yezuan si Megatron, ang larawan ng mga hayop. Sa isang iglap, ang lakas ni Qui Xiangshuo ay bumaba ng 70%, mas mahina kaysa sa kanyang anyo ng tao. Anong nangyari? Nang nagulat si Qui Xiangshuo, ginawang kukunan ni Qi Song ang kanyang mga kamay at naging kidlat na dumaan sa katawan ng dragon ni Qui Xiangshuo. Wind Thunder Claw, Zizi, ang puso ng dragon ni Qui Xiangshuo ay dinaanan ni Qi Song, at pagkatapos ay sumabog sa kanyang katawan. Ikatlong ranggo na santo, sangla. Ano, paanong mamatay ng ganito ang Panginoon ng palasyo? Ang mga taong dinala ni Qui Xiangshuo ay nagulat lahat. Ang master ng White Dragon Palace, isang third-grade saint, at isinama rin sa hindi mabilang na top-grade purification dragon scales, paano siya? Mapapatay ka agad kapag naging katawan niya. Ito ay imposible, ngunit ang bangkay na iyon ay ang katotohanan. Hindi, Terra na. Ang mga mukha ng mga banal na ito ay lubhang nagbago, at sila ay mabilis na bumaling sa kanilang mga katawan, handang tumakas. Sayang lang at naapektuhan sila ng mapa ng mga halimaw pagkatapos nilang mag-transform. Panunupil. Hoy! 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 Isa-isang dumaan ang mga ahas ng kuryente sa kanilang mga katawan, at pagkatapos ay direktang sumabog ang kanilang mga puso ng dragon at namatay sa kaunos-lunos na lugar. Sila ay mga santo lamang sa unang ranggo, at hindi nila kayang labanan si Qi Song ng mga santo sa ikatlong ranggo. Matapos maging kanilang pangunahing katawan, bumaba ng 70% ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Hindi may iwasang mapatay sa ilang segundo.
Okay, maganda iyan, ang master ng White Dragon Palace, kasama ang 4 na first-rank saints. Sa pagkakataong ito ang White Dragon Palace ay malubhang nasira. Magulo ang ekspresyon ni Chi Song. Bagamat sinasabing minsang nabuo ng Sifang Pavilion, White Dragon Hall at Shanshan Sect ang Dragon Slaying Alliance, pagkatapos ng insidenteng iyon, ang tatlong partido ay walang gaanong interaksyon. Sa pagkakataong ito ang master ng White Dragon Palace ay namatay, at ang sigla ng White Dragon Palace ay nasira ng husto, at ito ay maaaring direktang sirain ng Sifang Pavilion. Huwag kalimutan, mayroong super magic weapon ng mapa ng lahat ng mga hayop. Senyor, bakit hindi na lang natin patayin? Biglang nagmungkahi si Yezuan. Kabanata 1910 pindutin ang pinto. Iyon ang ibig kong sabihin. Tumango si Chi Song at sinabing, gayunpaman, mayroong isang matandang lalaki na si Kuiming sa White Dragon Hall, na pinuno ng Dragon Slayer Alliance. Hindi ko alam kung nakalusot siya sa pang-4 na ranggo na santo. Ang pang-4 na ranggo na santo ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya, at kasama ng pangangatawan ng demonyong nagtatanim. Kahit na mayroon siyang sobrang mahika na sandata ng mapa ng mga hayop, maaaring hindi matalo ni Chi Song ang kalaban. Kung ganoon, bakit hindi ka maghintay ng ilang sandali? Sabi ni Yezuan na may singkit na mga mata. Ngayong nasa larangan na siya ng tunay na paggalang, basta't muli siyang makalusot, anuman ang ranggo ng 4 na santo. Okay, kailangan ko ring ayusin ang ilang mga tao. Tumango si Chi Song. Gayunpaman, namatay ang master ng White Dragon Hall, at ang Life Jade tablet sa White Dragon Hall ay direktang nabasag. Tinatayang magkakaroon ng malaking galaw sa White Dragon Hall sa susunod. Si Yezuan ay walang pakialam, at nagpatuloy sa pagsasanay. Sa panahong ito, ang mga tao mula sa Sifang Pavilion ay paminsan-minsan ay nag-uulat ng sitwasyon ng White Dragon Hall. Ang hindi maintindihan ng mga tao ay kapag ang master ng White Dragon Palace ay namatay, ang White Dragon Palace ay hindi dumating sa pintuan, at ito ay mukhang kakaiba. Hindi kaya natakot siya na may ilang malalakas na tao sa Sifang Pavilion, o kaya'y ang matandang lalaki ay nasa retreat at walang namamahala. Ding, ang host ay nakalusot, at ito ay kasalukuyang isang ika-6 na baitang tunay na karangalan. Si Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Breakang Heaven God Ape Breakthrough ay kasalukuyang first-rank half-step True Emperor. Makalipas ang higit sa 10 araw, ang kaharian ng mapang wasak sa mundo na Ghost Dragon sa wakas ay nakapasok sa kalahating hakbang na tunay na antas ng emperador. Ngayon, kung si Yezuan ay sumanib sa World Extinguishing Ghost Dragon, at ang kanyang firepower ay puno, ang kanyang lakas ay dapat na umabot sa antas ng isang santo, tama ba? Sa kasong ito, maaari siyang pumunta sa White Dragon Hall upang pukawin siyang mag-isa. Ang master ng White Dragon Palace ay matagal nang patay, at ang White Dragon Palace ay wala pa ring ginagawa. Mas mabuting magkusa na umatake. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung ikaw ay makiisa sa Sifang Pavilion, ang ani ay ipapamahagi sa Sifang Pavilion, kaya mas mabuting kumilos ng mag-isa. Pumunta ka. Hindi umimik si Yezuan, sinira lang niya ang kawalan at umalis. Matagal na ang nakalipas, umalis na si Shulao sa Sifang Pavilion, at umalis na rin si Yezuan, at pagkatapos ay gumawa ng void positioning. Ngayon, direkta na siyang umalis sa Sifang Pavilion, at nasa ilalim pa rin siya ng labis na proteksyon. White Dragon Palace, nandito ako. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, inaalala ang huling hiling ng Supreme Dragon Soul. Wasakin ang White Dragon Palace. Pagkatapos ng ilang teleportasyon mula sa lungsod, sa wakas ay dumating si Yezuan sa hangganan ng White Dragon Palace. Sa kabutihang palad, mayroon siyang pinakamataas na antas ng Hidden Destruction Orb sa kanyang katawan, kung hindi ay natuklasan siya ng White Dragon Palace. Streamer Invisibility Cloak. Itinago ni Yezuan ang kanyang anyo at naglakad patungo sa White Dragon Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya sa labas ng White Dragon Hall, naramdaman ang malakas na aura sa loob. Ang White Dragon Hall na ito ay mas malakas kaysa sa Black Dragon Sect. Kahit na mamatay ang isang Hall Master at 4 na first-rank saints, napakalakas pa rin nila. Ngayon, bibigyan muna kita ng pampaganya. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at diretso siyang bumagay,
pinatay siya. Ang hitsura ng hininga na ito ay agad na nagpa-alerto sa mga master sa White Dragon Hall. Ang target din ni Yezuan ay ang mga saint level na powerhouse na ito, at direktang ibinuka niya ang kanyang bibig nang hindi naghihintay na mag-react ang kabilang partido. Pagwasak roar, boom! Ang lakas ng suntok na ito ay hindi mas malala kaysa sa hangin at kulog na claws ni Chi Song noong araw na iyon. Sa isang suntok lang, nabasag ang puso ng dragon ng isang santo sa White Dragon Temple. Mamatay, ding, tumaas ang killing intent ng host. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Hindi pa ito tapos. Slaying the Immortal Puppet, Absolute Immortal Arrow. Patuloy na tumatawag si Yezuan, agad na nagdagdag ng maraming tulong. Kasabay nito, ang mga master sa White Dragon Hall ay pinatay din. Nakakalungkot na ang lakas ni Yezuan ay hindi mahina ngayon, kahit ang isang ikatlong ranggo na santo ay kayang lumaban, pabayaan sila. Pagwasak roar, hindi sila pinansin ni Yezuan at nagpatuloy sa pag-atake, at ang mga bangkay ng mga santo ay nahulog mula sa himpapawid. Mapangahas, biglang kumalat ang isang malakas na aura, at ang aura na ito ay nagpapalpitate sa puso ni Yezuan. Pang-apat na ranggo na santo. Ang matandang lalaki mula sa White Dragon Palace, pinatay siya. Ngayon, ito ang araw kung kailan sesabog na ang mapangwasak sa mundong Ghost Dragon sa mapangwasak na kapangyarihan ng mundo, kaya dadalhin kita sa espada. Tumitig si Yezuan, at direktang kumislap sa gitna ng White Dragon Hall na may mata ng pagpatay. Pagkatapos, sirain ang mundo. Boom! Isang nakasisilaw na itim na liwanag ang namukadkad, at halos kalahati ng White Dragon Hall ay natakpan sa isang iglap. Bagamat sinasabing mababa ang kaharian ng mundo na sumisira sa Ghost Dragon, napakaraming pagtaas, at mayroong estado ng pagpatay. Ang kapangyarihan ng panahong ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa isang beses na pumutok ang World Destruction Black Dragon. Boom! Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga tao sa White Dragon Hall ang nabugbog, at isang malaking butas ang lumitaw sa buong White Dragon Hall. Hindi lang iyon, pati ang mga santong iyon ay maraming namatay. Ang lahat ng unang ranggo na mga santo na lumapit ay halos ganap na nawasak, at ang pangalawang ranggo na mga santo ay nagdusa ng mabibigat na casualty. Gayunpaman, ang matandang master ng White Dragon Hall, si Kui Ming, ay hindi nasaktan. Ito ang pagsiklab ng marka ng pagkalipol. Nakilala agad ito ni Kui Ming. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Dragon Slayer Alliance noon. Good guy, magkaroon ng lakas. Napansin din siya ni Yezuan at may palihim na sinabi sa kanyang puso. Sa ngayon, ginagawa niya ang pagsira sa White Dragon Palace bilang kanyang pangunahing gawain, dahil hindi siya kapos sa pera ngayon, at ang paglunok ng mga bagay na iyon sa espasyo ay sapat na para makalusot siya ng higit sa 10 o 20 beses. Templo ng mga bagay na ito. Matanda, mag-away tayo, sabi ni Yezuan kay Kui Ming. Junior, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Kui Ming, pagkatapos ng lahat. Si Yezuan ay nang ahas na sumugod sa White Dragon Hall, at ang marka ng pagkawasak ay sumabog. Ang suntok na ngayon ay pumatay ng higit sa 100,000 mga disipulo ng White Dragon Hall, kabilang ang kanyang etnikong grupo. Paano mo hindi may paghihiganti ang paghihiganting ito? Tumawag ka. Sa ngayon, direktang pinatay ni Kui Ming si Yezuan, ngunit hindi niya ito binago sa kanyang katawan. Mabilis na minarkahan ni Yezuan ang kalaban ng isang Death Pursuit Order, at pagkatapos ay kinokontrol ang Immortal Slaughter Puppet at ang Immortal Ju Arrow, at binati si Kui Ming. Kasabay nito, ibinuko rin ng kanyang bathala ang kanyang bibig at bumubulusok ng husto. Pagkawasak roar, ang World-Destroying Roar, na kinabibilangan ng World-Destroying Mark, ay kahangahangang makapangyarihan, ngunit ang kaharian at lakas ni Kui Ming ay naruroon, at hindi ganoon kadaling patayin siya. Purihin ang banal na Dragon Light. Sa harap ng suntok na ito, naghagis ng suntok si Kui Ming, na direktang hamampas sa dagandong ng mundo. Bagamat sinasabing hindi pa siya nagbabago sa kanyang katawan, maaari niyang gamitin ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan anumang oras. Ang suntok na ito ay talagang pinawi ang Roar of Destruction. Hindi mahirap isipin na kung ginamit ng pangunahing katawan ang Purifying Holy Dragon Light ngayon, maaari niyang direktang salakayin si Yezuan.
Gayunpaman, natakot si Qiming na patayin si Ye Zuan sa isang suntok. Hindi ba nawala na ang marka ng pagkalipol? Makapangyarihan talaga ang matandang lalaki. Kahit puno ang firepower, mahirap maging kalaban. Hindi ko alam kung kaya niyang pilitin ang katawan ng kalaban. Malungkot ang mukha ni Ye Zuan, iniisip sa kanyang puso. Hindi na niya masyadong maasikaso iyon kaya dumiretso na ito sa kanya at kasabay nito ay may formation. Ang formasayon ng espada ng walang kamatayan. Mga tip sa pag-ukit ng mga insekto.